Basilio, anak ko. Anong nangyari sa'yo? Binugbog ako ng mga padre. Buti naman at ayos ka na. Si Crispin, nasaan? Huwag kang mag-alala na, nasa simbahan siya. Ano ginagawa niya doon? Pinagbintangan siya nagnakaw ng 2 onsa. Hindi magagawa ni Crispin yon. Mabait si Crispin. Kahit mahirap tayo, hindi nila tayo pwedeng pagbintangan. Magandang araw, nasaan po si Padre Salvi? Saan po pwede ilagay yung mga prutas na para sa kanya? Kahit saan. Nakita niyo po ba si Crispin? Nandito ata siya kanina. Si Crispin, umalis na siya. Kanina nandito siya, umalis na siya. Kasama niya yung mga dinakaw niya. Hindi magagawa ni Crispin yun. Mabait si Crispin. Ilabas mo si Crispin. Magnanakaw si Crispin. Katulad Hindi ng tama niya. yan. Ilabas mo si Crispin. Hanapin mo yung anak mo. Kasama niya yung papunta rin pang board. Ilabas mo si Crispin. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio, mga anak ko! La 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 la. La 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 la. Crispin, Basilio. La 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 la. Ang buwaya sa ilog. Sa ilog, payapang lumulutang ang bangka ni Ibarra, Elias at Maria Clara. May kasiyahan, may tawanan. Ngunit biglang sumulpot ang isang buhaya mula sa ilog. Malaki, mabangis, gutom. Si Elias ay nalunod sa bangka habang tinutulungan ng mga kasama. Ngunit si Ibarra, walang pag-aatubili, tumalon sa tubig upang siya'y iligtas. Sa tagpong iyon, ang pagkakaibigan ay naging pagkakapatiran. Sa likod ng panganib, nabuo ang isang samahan na babalikat sa isa't isa. Sa gitna ng digmaan, nakatarungan at kasinungalingan. Bakit ka malungkot, aking ilo? Dahil ba ito sa nangyari sa iyong papa? Hayaan mo aking bahal. Nakalipas na ang araw, ang importante ay ang ngayon. Tulong! Ayos ka lang ba, Ginoo? Ayos lang ako, senyor. Maraming salamat. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Wala ka naman. Sa isang tahimik na gabi, bumalik si Elias kay Ibarra. Ako'y may masamang balita, aniya. May mga taong nais siyang patahimikin. May mga lihim na nagtatago sa likod ng kanyang pangalan. Hindi lahat ng nagpapakita ng ngiti ay kakampi mo. Babala ni Elias. Tila unti-unting lumilinaw kay Ibarra na ang kanyang laban ay hindi lamang laban para sa pangalan ng kanyang ama, kundi laban para sa buong bayan. Sa katahimikan ng gabi, ang sigaw ng revolusyon ay tahimik na isinailang. Sir Ibarra, may bisita po kayo. Papasok. Masusunod po. Ginoo, ikaw ang niligtas sa ilog. Oo, ako nga, senyor. Minsan mo naliligtas ang buhay ko noon, kaya ikaw naman naliligtas ko ngayon. May dapat kong malaman sa iyong nakaraan. Ang iyong lolo at ama ay magkaaway. Kaaway? Kilala mo ang mga kaaway ko. Kilala ko ang mga kaaway mo. Ngunit hindi ko man na maaaring sabihin sa ngayon. Sa ngayon, ngunit kailan? Kung kailan mo gusto. Basta tawagan mo lang ako kung kailan mo ako gustong tawagan. Sige, Ginoo. Ang pilit na kasal at ang bombang lihim. Ang tahanan ni Kapitan Tiago ay balot ng tensyon at katahimikan. Isang desisyon ang ikakasira ng 2 pusong nagmamahalan. Ang ipinaabot ni Kapitan Tiago kay Maria Clara. Ang dating tahanan ng kasiyahan ngayon naging dambana ng bighati. Habang nagsasalita si Kapitan Tiago, sa kanyang malamig at matatag na tinig, isinambit ni Kapitan Tiago ang wakas ng isang pangarap. Si Ibarra at Maria Clara hindi na matutuloy ang kasal. Papa, pinapatawag yung lugaw ko. Oo, Maria. Dahil titigil ko ng kasal ninyo ni Ibarra. Pero, Papa, Di na magbabago ang pasyon ko, Maria. Papa, alam niyo naman kung gaano ko kamahal si Crisostomo. Ngunit ikakabutin mo naman ito. Bakit? Maria, may papakilala ko sa'yo. Ito si Linares. Ang bagong papakasalan mo. Tunay nga na ito'y maganda aking binibili.
Ha? Papa, sino ang ginong ito? Hindi ko siya kilala tapos biglang papakasal mo ako sa kanya? Ngunit ikakabuti mo ito, Maria. Hindi maaari. Bakit? Nag-iinanti ka? Napakaswerte mo na nga dahil pumayag ang aking pamangkin na pakasalan ng isang babaeng katulad mo. Doña Victorina, bakit ngayon? Alam niyo, ikakasal ako kay Crisostomo. Huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw mo ng gulo. Papa, ayoko sa ginong ito. Gusto ko si Crisostomo. Hindi na magbabago ang posyo ko, Maria. Ayoko nga! Pagpapaalam at pagsuko sa tadhana. Sa isang silid na puno ng katahimikan, nakaupo si Maria Clara, hawak ang dyaryo. Ang kanyang mga matay blanco. Isang linya lang ang binasa niya paulit-ulit. Patay na si Ibarra. Habang lumalapit si Padre Damaso, walang paan niya pumasok si Padre Damaso, dala ay isang ngiting tila walang alam sa pait na kanyang idinulot. Ngunit ang ngiti niyang iyon na hindi na makakapagpasaya kay Maria Clara. Habang umiiyak si Maria Clara, sa bawat tanong ni Padre Damaso, ang mga mata ni Maria Clara ay punong-puno ng luha. Sa kanyang tinig ay may pagmamakaawa, isang hiling na ipaglaban ang natitira sa kanyang karapatan, ang pumili ng sarili niyang kapalaran. At sa kanyang pagluhod, siya'y humiling hindi ng pagmamahal, kundi ng kalayaan. Ano ito? Sulat to ni Mama. Hindi! Hindi totoo! Naman tayo'y nahihirapan. Lahat tayo'y napapagod at nasasaktan. Ang pagkakaiba lang, di lahat sumusuko. Yung iba, lumalaban. Ako si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin, o mas kilala bilang pangunahing tauhan sa nobelang No Limitangere na sinulat ni Dr. Jose Rizal. Ako ang anak ng pinakamayamang individual sa San Diego na si Don Rafael Ibarra. Kilala rin ako bilang isang binatang nag-aral sa Europa at nangarap na makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego. Ngunit may mga prailing sakim at makasariling naging sagabal sa aking mga plano na naging dahilan kaya itinakwil ang aking ama bilang pilibustero. At nang dahil doon, may galit at paghihiganti na nabuo sa aking pag-iisip. Ang nobela ng aking buhay ang nagpatunay na kaya nating makamit ang kalayaang ating inaasam. Mahal ko ang aking bayan pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan.